Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the collectives natin dyan. No? So, let's see anong sitwasyon meron sa mga collectives natin right now. So, kuha tayo ng 2 cards for you mga collectives. No? So, ano kayang meron? Sitwasyon or mga katanungan, no? Something like that, no? Kung sino lang makaka-resonate dito, mga collectives, no? So, yeah, universe, please, Holy Spirit. Medyo, ano yung kamay natin, hindi siya makapit, no? So, yeah. Kuha tayo ng 2 cards for you, collective, for your situation right now, no? So, yeah, universe, please. Sitwasyon for the collectives natin, universe, Holy Spirit, please. So, kuha na lang tayo dito ng 2 cards, no? Kasi hindi siya nag-aano. So, wait lang. 2 cards for the collectives. So, one more. So, yan, no? You have, wait lang. So, yeah, collectives, no? You have this. You have always been enough, no? For some of you, no? You have always been enough, no? And the other one is abandonment, neglected, alone, no? So, I think this one is medyo connected siya, no? For me, ang nakikita ko dito is, yeah, let's take the first card first, no? First card first, no? So, collectives, no? So, kung sino lang makaka-resonate dito, no? Maybe, there is someone there, no? Sa collectives natin who is feeling down right now, no? Feeling na he or she is not enough, no? So, maybe may mga tao sa paligid mo na nagpapakita or tinatrato ka na that you are not enough, no? So, kumbaga parang you are lacking, no? Parang pinapakita nila sa'yo, pinaparamdam is na may kakulangan sa'yo, no? Something like that, no? But then, with these cards, no? With this card, no? Kasi this is from the universe, no? These messages. So, sinasabi dito is, you have always been enough, no? So, whoever, lahat tayo, collectives, no? Wala tayong pagkukulang. Yes, meron tayong mga, kasi kanya-kanya tayo ng mga, ng example ng mga kakayahan sa sarili natin, right? Hindi tayo pare-pares even ng mga skills or mga hobbies, syempre, magkakaiba pa rin tayo, no? So, but then, lahat tayo ay sapat, no? Kung sa relationship man ito, friendship man ito, sa family man ito, sapat tayo, no? Maybe kung yung iba ay nagkakaroon lang ng kumbaga naliligaw ng landas, that's why napupunta sila sa hindi magandang way. So nagkakaroon ng conflicts with the, 'di ba? Someone na mga or people around them, no? But this one is nakikita ko is, yeah, there is people around or someone, maybe a person na sinasabi sa'yo or nagpaparamdam sa'yo na you are not enough, no? But then, sinasabi sa'yo dito ni universe is, you have always been enough. Kasi wala namang pagkukulang sa iyo, no? Mostly talaga sa mga tao na naghahanap ng or nagsasabi ng kulang ka, and then, example, sa relationship, right? No? So, naghahanap ng iba, di ba? Dahil may kulang daw, no? Something like that, no? But then, hindi lang sila makontento, no? Sinasabi lang nila, they are just reasoning, no? Mga collectives, no? So, lagi tayong, walang kakulangan sa atin. Maybe, meron tayong mga hindi kayang gawin. So, hindi yun kakulangan kasi kung ano lang yung kaya natin, ayun lang, no? So, pwede naman nating gawin din. But then, kung talagang for you is, kasi kung halimbawa, magiging open naman yung iyong partner, right? No? So, pwede mo naman sigurong gawin yung mga gusto niya, di ba? Basta may open, kayo, di ba?
just being open-minded sa isa't isa, may communication, no? Something like that, no? Kasi mostly ayun yung nawawala talaga, no? That's why maybe merong iba na may isa sa relationship ang naghahanap. But then, kasi kapag papasok ka sa relationship, ibig sabihin nun is gusto mo yung tao, mahal mo yung tao, right? 'Di ba? And one more thing is dapat kumpleto ka, hindi yung magpapasok ka ng relationship na may kulang sa sarili mo, 'di ba? So that's why merong nagkakaroon ng ganitong pag-iisip kasi yung mga partner nila is naghahanap pa ng iba. Hindi dahil may kulang sa'yo. Dahil may hinahanap lang silang iba. 'Di ba? Naghahangad pa sila ng iba. Something like that, no? Pero sa'yo, wala nang kulang, 'di ba? Pwede naman niya sabihin sa'yo kung ano pa yung gusto niya, 'di ba? Nasa pag-uusap yan. But then, kung talagang nililihim pa, something like that, tapos maghahanap ng iba, sila yung may problema, hindi ikaw. Hindi sila marunong makontento, right? So, lahat tayo ay sapat, walang kulang sa atin, di ba? Nasa mga tao yun sa paligid natin kung paano nila tayo itatrato, kung paano nila tayo papahalagahan, kung kontento sila sa atin, then wala nang pag-uusap, walang may pagkukulang. Parehas na sapat dahil kontento sa isa't isa. Something like that, 'di ba? Yung mga ganitong katwiran is or yung mga ganitong naririnig-rinig nyo sa mga taong malapit sa inyo, mga dahilan lang nila yan para maging valid yung ginagawa nilang kamalian, 'di ba? Something like that, no? So, there are just reasoning out, no? Para maging valid yung maling ginagawa nila. So, hindi ikaw yung may problema dito, hindi ikaw yung may pagkukulang dito, kundi yung partner mo o kung sino man yung nagsasabi nito because sila yung hindi makontento. 'Di ba? So, yun, ito yung sinasabi ng card dito, no? And the other one is abandonment, neglected, alone, no? So, yeah, for some of you, mga collectives, no, maybe you are feeling abandoned right now, no, feeling neglected, no, you're just being alone, no, for some of you, and yan, nakakaram, bigla akong nalungkot, no. So, yan, no, kumbaga parang, yeah, for some of you, collective na nakakaramdam ng ganito, no, maybe, something bad happen, no, or kung sa relationship man, pwedeng sa relationship, sa family, 'di ba? Kung sa family is pwedeng halimbawa ang parents is broken family, right? No, so you are feeling abandoned because pag broken family kasi pagkahiwalay kasi ang parents is ang naapektuhan talaga diyan is yung mga kids, right? No, so pakiramdam nila kasi ako galing rin ako sa broken family. That's why I feel so alone, no? Even though I have my siblings, no? But then I feel so alone kasi wala akong masabihan ng problema ko, something like that. Kapag nakikita ko, nung nag-aaral pa ako, yung mga classmates ko, kasama nila yung parents nila kapag may mga events sa school, 'di ba? I feel so alone, no? There is something inside of my heart na umiiyak kasi, yes, naiinggit ako eh. Gusto kong maramdaman din yung pagmamahal ng magulang, di ba? That's why, yun nga, dahil nga wala ako yung, lumaki ako sa grandparents ko eh. So, I feel so alone eh, no? So, dahil hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng magulang. That's why nagkaroon din ako ng before is yung bang may galit ako sa magulang ko, no? Something like that because pakiramdam ko, iniwan nila ako, kaming magkakapatid, iniwan nila kami. Kaya that's why I feel so alone, wala akong masabihan ng problema ko, wala akong yung matawag na mama or papa, daddy, tatay, something like that, diba? Parang hanggang sa parang sinanay ko lang yung sarili ko pero everyday is ano eh,
it's hunting me, no? Something like that, no? Na sana may parents ako, no? 'Di ba? No? So, kaya yun, kaya may pakiramdam ako before na galit ako sa parents ko. But then, wala na sila. So, ngayon naman, nung nawala sila, nakaramdam naman ako ng guilt sa sarili ko, no? But then, kahit sabihin mo naman na galit ako sa parents ko before is, gusto ko pa rin silang nakikita dati. Minsan kasi ang tatay ko police, no? Something like that. And basta kasi mahabang istorya, no? So, may times na dati is pumupunta sila sa bahay ng kung nasaan kami, naiinis ako, no? Meron akong feeling na ayoko silang nakikita kasi nga there is this na ano yung galit ka no? Kasi nga you feel abandoned 'di ba? But then once na umaalis na sila ulit kasi parang dumadalaw lang, 'di ba? Tapos pag aalis na sila, may sakit may kirot sa puso no? Something like that. May kirot sa puso na parang nagigilty ka dahil sana pinansin ko na lang pala, no? Kasi umalis na. Parang gano'n, no? So, umalis na lahat-lahat, naubos na yung oras nang hindi ko pinansin yung parents ko, yung tatay ko, yung nanay ko, no? Something like that, no? So, meron akong guilt na nararamdaman kapag umaalis na sila, 'di ba? But then, hindi ko pinapakita kasi mataas din yung ego ko no? But then, right now, nare-realize ko rin, no, nasasaktan ako until now na namimiss ko sila, ganyan. Even though hindi ko talaga sila nakasama ng gano'n hanggang sa paglaki ko, no. So, parang ito rin yung sample ko dito na kaya may mga bata na hanggang sa paglaki nila ay pakiramdam nila they are abandoned, no, by their immediate family, no, because there is a broken family where they came in, no, they came, no, sa kanilang family, no. So, mahirap pagdaanan yung ganong sitwasyon, no. So, proud ako sa mga tao na nalalagpasan yung ganun kasi most of them din kapag masyado nilang iniisip talaga is nade-depress din, no. Nagkakaroon ng ba, um, bad result yun sa mga bata sa paglaki nila. Yung iba nagiging violente, something like that, no. But then, as me, no, for me na ito ngayon, adult na ako, I have also my kids, my own kids, no, something like that. And I've gone through so many challenges in life, friends, painful challenges, no, in my relationship, my family, right? No, so ngayon nagkakaroon ako ng ganitong mindset na hindi pala dapat lahat isisi rin sa magulang. Because meron talagang mga pangyayari sa magulang natin na sila lang talaga rin yung nakakaalam. Tayo mga kasi bata pa tayo na dati no. But then, ang hirap pala no kapag talagang hindi na kayang buuin yung family no, something like that. Kasi may masasaktan at masasaktan Minsan kahit sabihin mong para sa mga kids but then kapag ang family or yung parents mo hindi na talaga ganun ka-strong yung nararamdaman sa isa't isa. Ang hirap nun i-portray, 'di ba? Ang hirap na araw-araw magkikita kayo sa loob ng bahay but then meron kang nararamdaman na ganito na ayaw mo na or some may mga trauma, no? Something like that because may mga may domestic violence for some, no? Sa mga mag-asawa diyan, 'di ba? So, ngayon mas naiintindihan ko na dati kasi hindi ko nagigets bakit naghihiwalay Right now, naiintindihan ko na because may mga dahilan, may mga reason na kailangan i-let go, no? Kasi hindi na talaga magse-serve sa isa't isa. Something like that, no? So ngayon, sana ang mangyari, yung mga bata, kapag halimbawa ang mga parents sila naghihiwalay, magkaroon na lang sila ng
solid foundation with the kids. Huwag yung totally i-abandon nila rin yung mga bata kasi mahirap, 'di ba? Hindi yung sana magkaroon sila pa rin ng even friendship, 'di ba? Para sa mga bata para hindi sila lumaki ng may galit, maging violente, something like that, 'di ba? So, yun kasi feeling nila abandoned sila, eh, no? That's why tinatapangan nila yung sarili nila, may takot sila to deal with people, eh, around them. That's why nagiging iba yung ugali nila, no? So, yeah, maybe hindi natin sila rin masisisi, but then kasi upon 'di ba, kasi nga walang nagga-guide sa kanila, eh. But then, dun lang sa mga parents na talagang hindi na kayang magsama is sana yung mga bata, habang bata pa sila gabayan niyo sila, 'no? Wala namang perfect na family, 'no? Maghihiwalay at maghihiwalay talaga kapag talagang hindi meant to be, 'di ba? So, ang dapat na lang diyan yung mga kids is proper guidance from the parents, no? Para hindi sila maligaw din ng landas habang lumalaki, no? Something like that, no? And also naman, sa mga mag-asawa naman, pwede rin ito is, 'di ba, abandonment 'yan. Kasi kahit hindi mag-asawa, eh, basta any individual na, nakakaramdam ng ganito, depression kasi ito, eh, no? Collectives, right? No? So, if you are feeling if you are like in this kind of situation that you are feeling abandoned by someone or by people around you, masakit, 'di ba? Being neglected by them, no? Kasi alam ko hindi ka naman masasaktan kapag hindi mahalaga sa iyo yung mga taong inaabandon na kayo, no? Yung iiwanan ka sa ere, no? Something like that, no? Or that's why you are feeling alone right now, no? Masakit yun kasi mahalaga sa iyo yung mga tao na yun, no? But then, dito sa mga naranasan ko sa buhay ko, right? Mga collectives, etong mga taong nang iiwan, ginagawa tong mga ganitong bagay sa iyo, is maybe this is just the right thing to do. Why? Kasi katulad ko, marami akong naranasan sa buhay. And then by God, with God, siya yung nagturo sa akin. Siya yung nagpamulat kasi ng mata ko, eh. Something like that, eh. Na hindi lahat ng tao na mahalaga sa iyo ay magi-stay. Meron talagang aalis sa buhay mo. Bakit? Kasi tapos na yung purpose nila sa buhay mo, 'di ba? Tapos na yung role nila sa buhay mo. Ang mga taong umaalis sa buhay natin is nag-iiwan yan ng lesson. So dapat ang mangyari sa iyo is tignan mo yung lesson dun sa taong nang iwan sa iyo. Kasi meron niyang iiwanang lesson sa iyo. Nasaktan ka man, tignan mo bakit ka nasaktan. Kung sa relationship man, niloko ka, kaya naabandon na ka, pinagpalit ka sa iba. So, anong ibig sabihin nun? That person is really not for you. Kaya siya, inalis ni universe, inalis ni God sa'yo because tapos na yung role niya sa buhay mo. Tinuruan ka lang ni universe through that person, no? Para mas maging stronger ka, collective, right? Yes, makaka-feel ka, mafe-feel mo na sobrang masakit talaga yan, no? Parehas lang tayo, di ba? Marami sa atin nakakaranas ng ganito. Masakit talaga kung talagang, di ba? But then, take it as a lesson. In every situation, whatever it is, kung may mga business, jobs man, whatever it is, basta biglang na lang nawawala or biglang nagda-down,
may business na hindi umaangat, maybe that's why maybe hindi para sa'yo yun. So, meaning, i-let go mo na and punta ka sa panibagong business, mag-isip ka na because hindi para sa'yo yung business na yun. No? Something like that, diba? Kasi hanggat pinipilit mo, magkakaroon pa rin ng problema yan eh. Magtataka ka, bakit ganun? Bakit parang hindi naman hindi nagbabago, ganito pa rin. Kahit anong fix na gawin mo, ganun pa rin. Because, hindi yun para sa'yo. Sinasabi yun ni universe na hindi para sa'yo yun. Kasi kapag hindi mo talaga na-fix na yung isang bagay or isang sitwasyon, isang relationship, meaning, that is not meant for you. Mahihirapan at mahihirapan ka lang lalo. 'Di ba? That's why, yun nga yung sinasabi ko is, kailangan mo nang i-let go dahil hindi na yun magsiserve sa'yo. Tapos na yung role niya sa buhay mo. And you have to end that cycle to enter a new cycle of your life. Because magiging mas stronger ka na eh after that abandonment na ginawa ng kung sino man eh. Something like, diba, collective. So, I hope naiintindihan mo, right? No? So, ayun yung sinasabi rito, no? So, ito yung nagigets na nakikita ko sa card mo na ito, collectives, no? Whoever you are that feeling this, no, na abandoned, neglected, feeling mag-isa ka lang, damhin mo lang, take your time, heal yourself, no? And after that, you are a different person na because mas stronger ka na. Because may mga napagdaanan ka na ganito. 'Di ba? Iniwanan ka ng isang tao. So that's why, mas magiging stronger ka na at mas lalong maiintindihan mo yung mga dapat mong gawin para hindi na maulit itong mga senaryo na ganito sa new person na may darating sa'yo. 'Di ba? Something like that, collective, no? So, ayun yung sinasabi rito sa mga cards nito na ni universe for you, no? Ni God for you, no? So yan, no? So, wag kayong, kaya 'di ba, connected siya, 'di ba? Iniiwanan tayo ng tao, pinagpapalit tayo kasi nga sinasabi nila may kulang sa atin, hindi tayo enough, 'di ba? Something like that, 'di ba? But then hindi 'yun totoo, 'di ba? Ibig sabihin lang nun, choice nila 'yun eh. Sila yung naghahanap. And of course, that person is really not meant for you. That's why hinayaan ni universe na mangyari 'yun para ikaw maging stronger ka with the situation, 'di ba? Na mag-let go. Pwede mong i-fix once, twice, but then kung thrice, fourth, kung ilang beses na at ganun pa rin, meaning hindi talaga yun para sa'yo. Kasi umuulit at umuulit na lang yung sitwasyon. At lalo mas humihirap yung sitwasyon kasi nga, kumaga parang pinipigilan mo yung dapat ay nag-end na. 'Di ba? So, ang dapat mo na lang gawin dun is to let go, heal yourself, no? You can take your time healing yourself, feeling like this, but then wag mong tambayan, 'di ba? Kasi ikaw din mahihirapan din, collective, kung talagang iaano mo yung sarili mo na ida-down mo ng sobra-sobra, right? No? So yun, no? So I hope may naka-resonate dito, no, mga collectives natin dyan, right? No? So, huwag kayong mawawala ng pag-asa, no? Lahat ng challenges sa buhay, lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin sa buhay, mga tao na umaalis sa buhay natin is just meant for them to stay out of our lives because tapos na yung purpose nila sa buhay natin. May mga lessons na silang iniwan para sa atin, no? Na dadalhin natin para sa next chapter ng buhay natin, no? Something like that, collectives, no? So, yeah, that's it for you, collectives, no? So, kung sino lang din makaka-resonate dito, no, mga collectives, no? So yeah, always pray, have faith kay God, no? Huwag mawawala ng pag-asa and lalo kay God. Gagabayan niya kayo in any aspect of your life. Right? No? So, yeah. Thank you for watching.
wait lang. Yeah, thank you for watching, collectives.